Nagbabanggaan ang mga mundo kung saan ang isang pagpupulong ay magkakaroon ng malaking epekto sa Russia, Ukraine, Europa, Iran, Taiwan at sa dalawang panig na aktwal na nag-uusap. Oo, nagpunta si Trump sa China para sa serye ng mga pagpupulong at marahil sa unang pagkakataon mula nung panahon ng Cold War Summit, halos lahat ay napipilitang magbigay pansin. Bagamat Taiwan ang sentrong paksa ng usapan, gaya rin ang pagiging pangunahing isyu nito sa posibleng ikatlong digmaang pandaigdig. At tiyak na babalikan natin ito sa mga susunod na video, ngunit ang mas kawili-wili at mas malapit na estratehikong problema ay ang Iran. Ito rin ang may pinakamalaking epekto sa Europa. Sa katunayan, ito at ang isyu ng Taiwan ang naging sentro ng pag-uusap ng dalawang lider. Naganap ang summit matapos ang mga usap-usapang naghahanda ang China ng mga padalang armas para sa Iran na itinanggi ng Beijing. Sinabi rin ni Trump na na-intercept ng US ang isang regalo para sa Iran. Sa kabilang banda, pinaniniwala ang mahina ang posisyon ni Trump pagpasok sa summit. Halos isang dekada siyang dinakabisita sa China na antala pa dahil sa digmaan sa Iran. Sigurado akong umaasa siya, natapos na. Sana ang digmaan sa ngayon. Napaalala lang, ayon sa administrasyon ay tapos na nga kung tatanungin mo tungkol sa War Powers Resolution. Pero hindi pa ito tapos sa kahit anong pamantayan. Kaya para sa araw na ito, kailangan nating pag-usapan ang kasalukuyang dilema na kinakaharap ng China. Kahit nasa iisang kontra-koalisyon ng Beijing, kasama ang walang limitasyong katuwang nitong Rusya, magkaiba pa rin ang pangunahing insentibo ng Beijing pagdating sa Iran. Dahil dito, lumilitaw ang tanong kung anong tulong ang maaring matanggap ng Iran na nagpapaliwanag din kung bakit hindi umuusad ang proseso ng kapayapaan kasama ang Rusya. Bilang panimula, habang inilalarawan natin ang mundong nasa digmaan sa masalimuot na sapot ng mga alyansa at alitan, huwag nating kalimutan na magastos ang bigmaan. Hindi ko lang tinutukoy ang klasikong pananaw na para mga guhit lang sa mapa. Ang sinasabi ko, ang Iran na nakikipaglaban sa Estados Unidos ay hindi otomatikong maganda para sa China, kahit pa magtagumpay ang Iran sa digmaan. Kahit hindi talaga sumali ang China sa anumang makabuluhang paraan. Oo, may malinaw na benepisyo para sa China dito kung lalaban lang ang Iran kahit hindi na manalo. Ang kontra-koalisyon ay nabuo dahil sa magkakaparehong interes na pahinain ng Estados Unidos at para masira ng bawat isa ang bahaging ayaw nito sa pandaigdigang kaayusan. Para sa PRC, ibig sabihin nito ay mas madali nilang maisasama ang Taiwan sa ilalim ng kontrol ng mainland. Tandaan mo yan sandali. Pamunahing problema, kailangan ding kumita ang China at pinapahirap ng digmaan sa Iran ito. Ang nakikitang problema ay mas umaasa ang China kaysa kanino man sa langis na dumadaan sa kipot ng Hormuz. Kailangan ng sektor ng pagmamanupaktura at lumalaking gitnang uri ng tuloy-tuloy na supply ng itim na ginto, pero 30% lang ng langis ang kayang gawin sa bansa. Sa heograpiya, ang gitnang silangan ang pangunahing pinagkukunan, kaya karamihan ng kontrata ng China ay nakatuon o dating nakatuon doon. Sa maikling panahon, nagdulot ng kaguluhan sa supply ng enerhiya sa bansa ang pagkansela ng mga kontratang iyon. Sa katamtamang panahon na nararanasan natin ngayon, hindi naman lubos na nakakasama ang pagsasara. Kalakal ang langis kaya pwedeng mag-angkat pa rin ang China mula sa iba. Ang problema, kapag nabawasan ng 20% ang supply sa mundo, tumataas ang presyo kahit saan, alam din ito ng mga mamimili sa US. Ngunit ang mga reklamo ng mga mamimili sa US bilang tugon dito ay tila magaan kung ikukumpara sa pandaigdigang pamantayan. Galit ang napakalaking mayorya ng mga Amerikano kay Donald Trump, ngunit mas malaking mayorya pa ang patuloy pa ring bumibili ng mas mahal na gasolina. Iyan ang pribilehiyo ng pagiging mayamang bansa. Ihambing mo yan sa mga napakahirap na bansa na tuluyang nawawala sa merkado dahil sa mataas na presyo. Ngayon, hindi nakabilang ang China sa pinakamahirap na bansa, ngunit hindi rin ito kasing yaman per tao ng Estados Unidos o karamihan ng bansa sa Europa. Ika-73 ang pwesto nito sa mundo ayon sa IMF based sa purchasing power parity, isang pwesto sa ibaba ng North Macedonia. Dahil sa katamtamang yaman bawat tao at malaking populasyon, mas malaki ang gastos ng China sa digmaang ito kaysa sa iba, maliban sa Iran. Oo, mas mataas pa kaysa sa US.
At oo, sinasabi ko ito matapos magpatotoo si Hegseth sa Kongreso na ang digmaan ay umabot na sa 29 bilyong dolyar mula sa buwis ng mga US taxpayer hanggang ngayon. Sa simula ng digmaan, sinabi ko na ang Iran na laging magulo ay hindi ang pinakamasamang resulta para sa Washington, lalo na dahil sa epekto nito sa China. Ngayon, nakikita na natin ang prinsipyong iyon sa aksyon. Ang paalalang ito ay akma dahil imposibleng makakuha ng eksaktong pagtataya dito. Ngunit ang 50% pagtaas sa presyo ng langis ay nagreresulta ng hanggang 1% pagbaba sa GDP ng China. Tandaan, malakas ang GDP growth ng China kaya hindi ito magreresulta sa resesyon, kundi mas mababang paglago kaysa sa nararapat sana. May nakakabahalang pangalawang epekto na nakapaloob dito. Ang ekonomiya ng China ay nakatuon sa pagmamanupaktura para sa export. Kailangan ng estratehiyang iyon ng maraming mamimili sa buong mundo. Kaya naman, kapag ang ibang mga bansa ay nakakaranas ng resesyon, nagdudulot ito ng dagdag na sakit ng ulo para sa China. Dagdag, pasakit din sa China ang mas mataas na gastos sa pagpapadala dahil sa kakulangan sa gasolina. Bilang resulta, ang paglago ng export ng China taon-taon noong Enero at Pebrero ay umabot sa 21.8%. Noong Marso, bumagsak ito sa 2.5% nang ang panandaliang pagkabigla ay nagpahinto sa ilang industriya. Noong Abril, tumaas ito muli sa 14.1%, bagaman naniniwala ang mga analis na pansamantala lang itong tumaas dahil sa pag-iimbak bilang pag-iingat at bababa rin ang mga numero kung magpapatuloy ang mga abala. Munting paalala tungkol sa paksang ito. May mga usapan tungkol sa natutunan ng Iran sa kakayahan nitong isara ang kipot ng Hormuz. Isantabi muna ang maling paniwalang hindi natututuhan ng mga estado ang alam na nila. Hindi rin naman ito nauwi sa parehong konklusyon sa pampublikong diskurso na natuklasan din ng Estados Unidos na kaya rin itong isara ang kipot. Hindi man natutunan ng Estados Unidos sa parehong dahilan, nakikita natin ang pagpapakita ng kapangyarihang iyon. Ang langis ng Iran na posibleng kailanganin ng China kung may digmaan sa Taiwan ay naharang ng walang hadlang. Ginawa ito ng Estados Unidos sa mahirap na paraan, sinamsam ang mga barkong sumuway sa blockade. Mas madali sanang barilin na lang ang mga ito, tulad ng ginawa ng Iran sa blockade nila. Sa tingin ko, hindi magdadalawang isip ang Estados Unidos na pumili ng madaling paraan kung may ikatlong digmaang pandigdig. Ayokong sabihing walang alam ang Beijing tungkol sa kakayahang ito 3 buwan nang nakalipas. Hindi ito nabibigyang pansin sa publiko pero mahalagang salik sa pag-iisip ng Beijing tungkol sa rehiyon. Pinag-aaralan ng China kung paano umaangkop ang issue sa mas malaking koalisyon ng mga tunggalian, kaya may halong damdamin ito tungkol sa digmaan sa Iran. Masama ang pagtaas ng presyo ng langis. Masama ang global na resesyon. Pero makitang inuubos ng Estados Unidos ang manipis na nilang supply ng mga munisyon? Napakaganda niyan. Maganda ito kasi bawat tomahawk na pinaputok sa Iran ay isa ring tomahawk na hindi na maipapaputok sa pantalan na paglulunsaran ng pagsalakay sa Taiwan. Maganda rin ito dahil mas maantala ang armas na ihahatid sa Taiwan. I-highlight ang lalo pang dahil matagal na itong problema bago ang digmaan. Mas mahalaga para sa Taiwan ang mga paghahatid bago ang pananakop kaysa habang may pananakop, kaya mas maganda ito. Swertehin ka na lang kung makarating ang mga iyon ng buo. Dahil dito, nakakaroon ng sitwasyon na nais ng China matapos ang digmaan pero hindi kailangang matapos ang alitan ng US at Iran. Ang pagtatapos ng digmaan ay pangunahing prioridad para sa China dahil ibig sabihin nito ay muling magbubukas ang Hormuz at unti-unting mawawala ang kaguluhan sa langis. Ngunit hindi kaaya-aya para sa China ang ganap na pagwawakas ng sigalot ng US at Iran. Ang malawak na kasunduan sa lahat ng panig, kabilang ang nuklear na kasunduan, ay magwawakas sa mga parusa laban sa Tehran. Ibig sabihin, matatapos na ang diskwentong langis na inangkat ng China mula Iran. Maaaring mga hulugan ito na ilalaan ng Estados Unidos ang mas maraming puwersa sa Indo-Pasipiko. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya, maaaring mas nasa magandang posisyon ang China kapag natapos na ang hidwaan kaysa kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon. Iambing ito sa posisyon ng Rusya na higit na makikinabang kung magpatuloy ang sitwasyon na yon. Habang sarado ang kipot, magagamit ng Kremlin ang mataas na presyo ng langis para pundohan ang digmaan. Sa ngayon, basta't hindi nakikialam ang mga pink na ibon na galing Ukraine sa mga proseso ng pag-export.
Ang digmaang hindi umuusad ay nagdudulot din ng pagkaantala sa pagpapadala ng armas ng US sa Ukraine sa pamamagitan ng mga pagbili ng mga kaalyado ng NATO. Kaya naman, mas pabor ang kasalukuyang kalagayan para sa Russia kaysa sa anumang resolusyon ng sigalot kahit papabor yon sa Iran. Dahil hindi nagtutugma ang insentibo ng counter-coalition, napipilitan ang bawat miyembro na mag-invest sa armas dahil hindi sila makakaasa ng suporta mula sa iba sakaling magkadigmaan. Kapag may kasunduan, mas marami ang pwedeng muling ilaan, lalo kung may panig na handang magbayad. Ihambing mo ito sa mga insentibo ng tradisyonal na Western coalition na kadalasang magkatugma sa liberal na patakaran sa kalakalan at demokratikong pamamahala. Pero ang mga yon ay mga pampublikong kalakal. Dahil dito, nagkakaroon ng kulang ang naibibigay na seguridad sa larangang yon, pero kahit papaano ay mas nagkakaroon ng pagkakasundo kung paano gagamitin ang pwersang pamimilit kapag kinakailangan. Kita na ang administrasyon ni Trump ay lumihis sa landas sa ilang di inaasahang paraan. Umiiral na ang kaayusan bago siya at mananatili rin ito pagkatapos niya. Ang mga istruktura ng insentibo ang haharapin ng susunod na administrasyon sa mga susunod na taon. At dito pumapasok ang huling punto kung paano gustong manipulahin ng China ang mga insentibo sa pakikipagtawaran. Kung titingnan mo ang mga kwento tungkol sa di umano'y pagbibigay ng China ng kagamitang militar sa Iran, marami ang basta na lang tinatanggap na ito ay isang halatang pagpili dahil sa kasalukuyang mga geopolitikal na alyansa. Sa totoo lang, bina ako nagulat dito, pero ayon sa nauna nating usapan, magdadagdag ako ng iba pang kondisyon sa argumento. Kadalasang nalilihis ang usapan dahil sa ditahasang pag-aakalang tulong ay nagpapataas ng posibilidad na makipagkasundo ang Estados Unidos. Totoo lang yan kung susundin mo lang ang mismong sinabi ng pangungusap. Kung palalawakin mo ang pahayag na ang ganitong tulong ay natural na nagpapataas ng tsansa ng kasunduan, nalilihis na naman ang usapan. Tulad ng anumang ibang anyo ng tulong militar, ang pangunahing epekto ng mga donasyon ng China ay baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa paraang pabor sa Iran. Tama, kaya mas handa ang Estados Unidos makipagkasundo. Mas marami sa mga posibleng kasunduan ang nagmumukhang mas kaakit-akit kaysa sa pakikipagdigma. Nasa politika ng Iran kung aling kasunduan ang nasa mesa ng negosasyon. Ang epektong nagpapalakas ng loob sa Iran ay ganap na pinapawi ang nakapipigil na epekto sa Estados Unidos. Iyan ay dahil kung gaano humihina ang Estados Unidos, ganon ding eksaktong lumalakas ang Iran. Tandaan, ang resulta ng digmaan ng dalawang panig ay zero-sum. Ang digmaan ay dulot ng mga hadlang sa negosasyon na hindi nababanggit sa usapan tungkol sa tulong. Ang mga hadlang sa negosasyon ay maaaring gumana sa alinmang direksyon depende sa sanhi ng tunggalian. Halimbawa, kung tingin mo ay sinasamantala ng Estados Unidos ang pansamantalang lakas militar dahil sa kaguluhan sa Iran, oo, nakakatulong ang tulong militar ng China para mapigilan yon. Mabuti ito para mapabilis ang kasunduan. Kung di magkasundo ang mapanig, kung sino ang tatagal at mas mahina ang Iran, pwedeng palalain ng tulong militar ang agwat ng mahina at malakas na Iran. Hinimok nito ang Estados Unidos na lumaban para matukoy ang pagkakaiba imbes na magbigay ng higit pang konsesyon sa mas mahina ang posisyon na Iran. Kung gusto lang ng China na manalo ang Iran, hindi ito mahalaga. Pero gaya ng paliwanag sa unang bahagi ng video, may matibay na dahilan ang China na magtatag ng kapayapaan pero maaaring maantala ito ng tulong. Ang eleganteng solusyon dito ay pamilyar na sa mga sumusubaybay sa proseso ng kapayapaan ng Russia at Ukraine. Ang kondisyonal na suporta sa Iran ay posibleng magdulot ng mas mahabang tigil putukan at nasa mga kondisyong mas pabor sa Iran. Halimbawa, isipin na ng hako ang China na bibigyan ng armas ang Iran kung tututulan ng Estados Unidos ang kasunduang magtatapos ng blockade ng dalawang panig pero walang babaguhin sa nuclear program ng Iran. Pinipilit nito ang Washington na muling pag-isipan ang halaga ng kasunduang yon dahil mas masama na ngayon ang alternatibo. Ngunit napipigilan din nito ang Iran maging agresibo dahil hindi rin tutulong ang China kung tatanggi ang Iran sa parehong kondisyon. Siyempre, para gumana ang lahat ng ito, kailangan tuparin talaga ng China ang pangako nitong tulong kapag dumating na ang oras ng pangangailangan. Mula sa pananaw ng kagustuhang pampulitika, posible ito. Kabaliktaran nito ng papel ng Estados Unidos sa digmaan ng Russia at Ukraine. Walang naniniwalang aaprubahan ng administrasyong Trump ang tulong sa Ukraine, kaya mahina ang impluwensya ng Estados Unidos laban sa Russia.
Wala sa Beijing ang kaparehong problema sa kredibilidad sa politika, ngunit may suliranin ito sa lohistika. Ang tulong para sa Iran ay dapat makarating doon, ngunit mahirap ito dahil hinaharangan ng Estados Unidos ang bansang yon. Isang airlift ang alternatibo, ngunit magiging delikado ito kung sakaling muling sumiklab ang malawakang labanan. Ano ang mga pangunahing aral natin na yon? May halo-halong motibo ang Tsina sa Iran, kahit ano pa ang lumalabas sa mga kasalukuyang koalisyon at kwento sa publiko. Ipinapakita nito ang malaking pagkakaiba sa pagkabuo ng dalawang koalisyon. At ang makuha ang resulta na gusto ng Tsina ay hindi kasing simple ng pagbibigay lang ng mas maraming armas sa Iran. Maaari pa kitang bigyan ng 70 minuto pa para talakayin ang posibilidad ng digmaan ng Estados Unidos at PRC tungkol sa Taiwan. I-click mo ito para sa video na yon. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, paki-like, share at subscribe at magkikita tayo sa susunod. Mag-ingat!